Inabot ng 7 oras ang isinagawang necropsy sa labi ng buwayang si Lolong. Hindi pa masabi sa ngayon ang sanhi ng pagkamatay ng buwaya dahil may mga pagsusuri pang gagawin sa kinuhang sample sa kanyang labi. Live mula sa Bunawan sa Agusan del Sur, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, tapos na nga yung proseso ng necropsy kaya medyo tahimik na dito sa Bunawan Eco Park and Research Center. Tanging yung mga karpintero na lamang, Jessica, yung naiwan dito at sinusukatan muli yung lapad at haba nitong si Lolong para dun sa gagawin nilang kahon na siya namang ibabaon dun sa lupa para masimula na yung proseso ng decomposition. Kinakailangan kasi maghiwalay yung buto at yung mismong laman nitong si Lolong para nga ma-preserve yung kanya mismong buto. Pero dahil nga natapos itong necropsy na ito ng mas maaga, Jessica, kanina inabot na hanggang 7:45 yan ng umaga, hindi pa rin masagot yung tanong kung ano nga ba talaga yung tunay na dahilan ng pagkamatay nitong si Lolong. Kakailanganin pa raw kasi natapusin yung lahat ng mga laboratory test base dun sa mga sample na nakuha dito sa buwaya. Sa ganitong kaligayan nakuna ng cellphone video ang buwayang si Lolong ilang oras bago siya namatay nitong linggo. Bandang 3:00 ng hapon, kapansin-pansin na ang paghina ng tinaguriang world's largest crocodile in captivity. Matapos ang ilang oras, halos hindi na siya kumikilos. Pagdating ng takip silim, idiniklara ng patay si Lolong. Isang taon na 4 na buwan ng sama-sama namin Lolong. Kaya nasaktan ako na gano'n ng kalagayan Lolong na minsan na nawala. Tila nakikiisa naman ang panahon sa kalungkutan ng mga taga-Agusan. Pero kahit maulan kaninang madaling araw, sinimula ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAOB ang necropsy. Kinunan muna ng larawan si Lolong sa huling pagkakataon habang buo pa. Kinunan din ng tissue sample sa bandang ulo ng buwaya. Sa laki at bigat nito, 20 tawang nagtulong-tulong na itahaya si Lolong. Hiniwalay ang kanyang balat at saka kinuha ang mahalagang organs kung saan pwedeng matukoy ang naging sakit ni Lolong. Kinuha rin ang bituka at yan para masuri kung bakit ito namaga. Agad na ipinadala sa Maynila ang nakuhang samples. Halos 7 oras tumagal ang proseso. May mga kumbaga list ng organs or paano man yung mga kokolekta naming lesions and for histopathological examination. Ito yung mismong balat ni Lolong. Ang gagawin dito ng mga concerned agencies ay lalagyan daw nila ito ng asin. Mga 250 kilos daw yung kanilang makukonsumo rito para ma-preserve itong mismong balat at may proseso nga yung tinatawag na taxidermy. Ito naman kanyang buto at yung laman. Ang gagawin dito, isisili daw nila sa iisang kahon. Ibabaon daw nila ito sa lupa para hayaang mag-decompose. Kapag humiwalay na yung kanyang balat, doon sa buto, ang gagawin nila ay i-recover naman yung buto para maproseso naman at ma-preserve din. Mahigit 2 milyong piso ang inilaan para sa preservation ni Lolong. Mula ito sa mga nalikom na entrance fee sa Bunawan Eco Park. Ang naiwang kulungan ni Lolong, gagamitin daw bilang isang captive breeding site para maparami ang mga kalahi niya. Gaya na lang ng buwayang si Pangil na tulad din ni Lolong ay nahuli sa Agusan Marsh, mahigit 1 dekada na siyang nasa pangangalaga ng Davao Crocodile Park. May habang 18 feet at nasa 60 taong gulang na si Pangil. Sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center naman, bida sina Valentino at Valentina na nahuli noong Pebrero ng 2012. Ang 17 feet na buwaya namang si Makmak, 2 dekada nang nandito. As much as possible, parang ginagaya natin yung mga pinanggalingan nila. Although itong sina Valentina, dahil nga sa medyo brackish water or yung mga ilog na napapasok ng dagat, ng tubig alat ang pinanggalingan, ginagawa po natin ay nililinis araw-araw ang kanilang mga kulungan, yung kanilang lubluban, binabrush po natin mabuti yun. At 2 beses sa 1 linggo, pinakakain po natin sila. Pero di tulad nila, nang hihina at halos hindi na raw kumakain si Indanan. Ang buwayang nahuli sa Sulu noong Enero na nasa pangangalaga ngayon ng PAOB. Gumaling naman daw mga sugat sa katawan ni Indanan, pero ayaw raw nitong galawin ang mga inihahaing pagkain sa kanya. Doon sa left eye, hindi na siya nagbubukas. So, ang implication nun is kung bulag yung isang mata niya, baka hindi na siya candidate for release back to the natural habitat. Nauna nang kinundena ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang paghuli sa mga buwaya sa kanilang natural na tahanan.
Jessica, ipakita lamang natin yung video na nakuna natin kanina. Yan yung aktual na pagsasagawa naman ng ritual ng Manobo tribe dito kay Lolong. Ito raw yung pag-aalay at pasasalamat, yung pagbabalik kay Lolong dun sa kanya mismong lumikha. Kanina ay namataan natin yung pag-aalay ng isang buhay na baboy, isang buhay na manok at merong alak, may kandila, merong biskwit at candy. Bahagi raw yan ng ritual na talaga namang isinasagawa nitong Manobo tribe sa tuwing may mga sumasakabilang buhay. Itong ritual na ito, Jessica, ay dapat na isagawa nitong linggo pa. Ang kaso nga, ang anticipation sana nila dito ay maipagdasal o maisalba pa itong si Lolong mula dun sa kanang dinaramdamang kaso. Inabutan na nga ng kamatayan itong si Lolong, pero kinakailangan daw talaga na bahagi ng kanilang tradisyon na maisakatuparan pa rin itong ritual na ito dito kay Lolong. Jessica. Okay, Steve, gusto ko lang makita ulit yung mga last pictures ni Lolong nung buhay pa siya, no? Yung mahuling sandali ng kanyang buhay. Anong sabi sa'yo nung pagkakuha nito? Hindi na gumagalaw itong si Lolong? Jessica, yung pinakahuling video na nakunan kay Lolong, gumagalaw pa raw ito kapag pinupoke mo o kapag hinahawakan o ginagalaw siya, parang kinakawag pa niya yung kanyang buntot. Pero yung kanyang mata nagbubukas sa rapa. Pero during the last 30 minutes nung kanyang buhay, ay halos hindi na raw bumubuka yung kanyang mata, pero merong hangin pang lumalabas dun sa kanyang mismong ilong. So yun yung pinanghawakan ng mga taga rito na buhay pa siya. Ang kaso nga, around 8:12 ng gabi, ay tuluyan ng nawala yung hangin or yung oxygen sa loob nitong si Lolong, indikasyon na siya ay sumakabilang buhay na. Okay, Jessica. hindi ko lang maiwasan mapansin na medyo marumi yata yung tubig. Ang sinasabi sa atin ng caretaker na nakapanayam din natin kahapon, everyday daw pinapalitan niya ng tubig. Itong mismong paliguan ni Lolong hanggang sa hapon ay nililinis na rin daw ito. Ginagamitan niya ng pressurized water para masiguro na malinis itong si Lolong. Nung Sunday, Jessica, binawasan daw nila yung tubig dun sa mismong pond nitong si Lolong para hindi nga siya mahirapan sa paglangoy. At siniguro naman daw nila na hindi raw sila nagkulang dun sa pag-aalaga dito sa buhaya, Jessica. Okay. Curious lang ako, nung hiniwa yung tiyan ni Lolong, kumuha sila ng sample sa kanyang organs, pero sinuri ba nila kung ano ang laman ng tiyan nung buhaya? Kasi may mga spekulasyon kahapon na baka daw nakakain ng lubid, kung ano-ano. Tama ka dyan, Jessica. Kahapon, nung isinagawa nila yung paghihiwa sa tiyan, isa talaga sa naging focal point nila yung sa bahagi nga ng tiyan itong si Lolong. Dahil nitong mga nakaraan, may hinala sila na bago pa raw mahuli itong si Lolong, posible na nakakain ito ng nylon o di naman kaya fishnet na bahagi raw ng yung mga isda na dating nakain niya nung siya ay nasa wild pa. Imposible raw, Jessica, na makakain siya ng nylon o tali dito sa loob mismo ng kanyang kulungan dahil mahigpit nga raw na ipinagbabawal yung pagtatapon ng anumang bagay sa loob ng kanyang kulungan. Pero so far, during yung necropsy, wala naman daw sila nakitang foreign object pa dun sa mismong sikmura nitong si Lolong. Kaya dinidispel nga nila yung previews na mga hinala na merong nylon dun sa loob mismo ng sikmura nitong si Lolong. Although mag-undergo pa talaga yan ng test pagdating dyan sa Maynila. Okay, Jessica. nakakamanghalang, no, Steve, na ang laki-laki ni Lolong, in the end, he's just reduced to yung skin na nirolyo na lang nila. Yun na lang siya, di ba? Kasi wala na, yun lang siya. Yun ang magiging, yun ang maiiwan sa kanyang identity pagka natuloy nga yung balak na i-taxidermy ito. Tama ka dyan, Jessica. Yung kanina, pinakita natin, yung mismong ulo na lamang ni Lolong inatira, tapos mag-i-stretch yung kanyang balat hanggang dun sa kanyang buntot. Kanina, nagpunta na rin dito yung ilang mga magsasagawa ng replika kasi ang plano ng lokal na pamahalaan, sa labas nitong kulungan, magpapagawa sila ng replika para nang sa gayon, meron pa rin daw maiiwang alaala itong si Lolong dito sa Bunawan Eco Park. Yung kanyang mismong labi na itataxidermy o yung kanyang balat, ay ilalagay naman daw dun sa ipinapagawang building sa harap nitong kanyang kulungan para meron pa rin mapuntahan yung mga taga rito at syempre yung mga dayuhan na gusto pa rin makita yung tinaguriang world's largest saltwater crocodile, Jessica. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.